Siguro no, karang morning igsuon, no? I just want to remind again sa matag sa kabalo mo, ang kalapuan sa church, wala lang magbase sa usa ka tawo. Wala lang magbase sa 5 ka tawo, no? Ang kalapuan sa church magbase siya kung paunsa nag-unite ang simbahan. No? Paunsa nagkahiusa ang simbahan. O kabalo mo, ang healthy church dili makitaan sa kadaghan ng membro. Ang healthy church makitaan kung paano nagtinabangay ang bawat membro. Amen ba? No? So, I just want to share with you, no, dalawang naman sa mensahe so on. Kasi, isa ka na kung reminder sa kung ano, why nga nag-debo ko, why nga nag-read ko word ni Lord. Na yung mga pahinumdum ang Ginoo ba? Na sometimes, very common manutan pero, sad to say, ito yung, dili na usay makita sa simbahan. No? Praying and hoping, so ano nga, remind tani. No? Ang atong mensahe karon sa about God's design unity in spite of diversity. Ang kabalo mo nga gidisenyo sa Dios ang pagkakahiusa, no, sa bawat usa sa kabila ng pagkaiba-iba. Amen? No? Lahi-lahi matadri, lahi tag estado, lahi tag pamatasan, lahi tao pagkinabuhi igsuon. But thank God nga naman dahil Ginoo nga nag-design sa simbahan nga mahiusa ang bawat isa nga nagkalahi-lahi o pamatasan. Amen ba? Dinisenyo ng Diyos ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. No? I know, no, very common kayo sa tuwaning mensahe with regards to unity. But, gusto ka mo i-challenge so on. No? You know, Paul focuses and aims at their love and unity. No? Kung imong tanawon in his opening address in verse 1, sa verse 1 ani, ingon niya, kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Ito mo, anak? No? Mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ang pag-ibig. Mayroong pagkakaisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Kung imong makita karon, ipakita ka ni Paul, no? Paul addresses the whole, no? Dahil sa simbahan, ang pinaka-aim niya nga makitaan yun o pagigugmaay o pagipaghiusa ang matag-usa ka nato. Kabalo ba mo kung imong tanaw karon ng mga churches, no? Na mga churches nga nagadaghan, na mga churches nga kanang plateau lang ang ilang growth, no, kanang steady lang ba? No, dili mo ba steady ra jud. No? Na po yung mga simbahan jud nga nagababa. Na po yung mga simbahan nga naga-increase. Pero unsa bay dapat makita sa simbahan? Kanang nagababa o naga-increase o kanang plateau ra nga growth? Kabalo mo, ang pinakanindot na makita sa simbahan, aside sa spiritual growth na to, kanang paano nagkahiusa ang matag-usa ka na to. Amen ba? No? Yung harmonious na relasyon sa sulod sa simbahan. Kabalo mo nga no, kung imong tanawon, dahil doon ka klase ng Christian, mga no? Dahil ginatawag na itong nominal Christian o ginatawag na itong committed Christian. Wala ko kabalo kung asang pandar Tapos ay nominal Christian, muna ang mga tao nga okay na mo simba, pero dili siya magiging part sa kalihukan sa simbahan. Ang tawag na nominal Christian. Kanang Sunday Cruwer ka ba? No? Sunday Cruwer lang ka. You are called Christian by the name Christian. But you are not belong to the ministry. You are not belong sa ginatawag na itong kabugaton sa simbahan. Ang tawag na nominal Christian. No? Kanang wala kay pakialam usay need sa church, wala kay pakialam usay concern sa church, wala kay pakialam usay pwede na mong matabang sa church.
Basta ang imuha, importante pastor, napamilya ko word of God, nagasimba ko, that's enough. Ang tawag na nominal Christian. Pero nang ginatawag na ito nga, committed Christian. No? Mas ni committed Christian. Mao kini Kristiyano mga tagapamuhat, tagapanglihok, nagkabukaton sa ministry, nagkabukaton sa simbahan, no? Kanang dili mo sugot ka dili sa magiging part sa buluhaton. Dili mo sugot ka dili sa magiging part sa mga usara ka nakalihukan, pagtabang sa simbahan. Dili sa musugot nga maging Sunday grower lang. Ang tawag na committed Christian. Wala ko kabalo kung asa ka banda diha. Pero whether we like it or not, kabalo ka kung asa ka banda diha. Amen ba? Amen ba? No? So, tanaw na to karon. Usa gusto ang nakatuyuan ni Pablo diri nga pakita sa to. Ang katuyuan ni Pablo nga gisulat siya sa Pilipos, tungod kay gusto niya makitaan ang simbahan o usa, tinuod yung paghigugmaay ba? Tinuod yung paghiusa. At the same time, diri po na sa Pilipos, naapoy mga mini nga mga propeta diri nga nagabungkag kog simbahan. Kabalo ba mo ang simbahan nga naghiusa? Lisod bungkagon. Tama ba? Tama ba? Di ba sa basta mabungkag ang simbahan pagka naghiusa? No? Na may panagbingkil pero maayos ra. Na may kakulangon pero matugunan ra. Na may kapobrehon sa sulod sa simbahan pero maprovidean ra. Tama? No. Ang kanang Jerusalem Church, dili pa po sila dato, igsuon. Ang Jerusalem Church, dili dato sila. Actually, kung ikumpara ang atong estado karon o estado nila, pobre sila kaysa tuwa. Pero matingala ka, ang Jerusalem Church, na mo siya usa, great church in the history. Nga naman, because of usa, the power of unity. You know, remember, unity is a strength. Kusog magod ang ginatawag na ito nga pagkipag-iusa. Nga naman, ang kaluyan ako pwede matug. Ang ako ang kahuyang, ang ako ang mga witnesses, pwede matugunan sa inyong kusog. Amen? That's why kung imong makita, kung magkahiusa na yung matagusa, dili mo makitaan o usa, weakness ang simbahan. Nga naman, tanang weakness niya, matugunan man sa kanikul sa uban. Amen? And that is the power of unity, igsoon. No? So, karang gusto lang ipakita ni Paul diri igsoon, o sa ba ang mabuhat sa, o sa ba ang gustong buhaton sa unity sa tuwa? No? Dalawa ka po tayo lang iskutan. Una, unity forms uniformity. Pangalawa, unity forms humility. So, doon ka mo tayo lang. Una, unity forms uniformity. Kapalo ba mo nga, ang unity igsoon, mapurma siya o usa. Uniformity. Makitaan ka o kapari-pariho. Magkaiba-iba man ta, but in a sense, kita nagkahiusa, makitaan ta o usa, pariho ta. No? Makita ang atong pagkapariho. So, pagutan na, asa ta dapat pagkapariho? Asa ta dapat magkapariho igsoon? According sa verse 2, yun niya, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Kapalo ba mo, even Paul kalipay niya nga makitaan ang simbahan nga magkahiusan. Ako sa Ginoo lang, nagto ko sa Ginoo ba, Lord, kung padakoon lang man mo ang simbahan pero gubot, ayun na lang. Mas prepare na ako, Lord, nga gamay ra pero nagkahiusan. Amen? Sa ako na ito ng dagang kita pero nagkaroon na po faction ang simbahan. Nagkaroon na po ng division ng simbahan. Di pa po makitaan ang mga simbahan. So, usapay pulos. Usapay pulos sa simbahan. Amen ba? No? So, tanong na ito. Asa dapat magkaroon ng uniformity? Asa ta dapat uniform? Asa ta dapat naghiusa? No? Asa ta dapat pareho? Ito yun. Number 1. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. No? So, asa na dapat magkahiusa?
same mind. Pastor, unsa may significance ani sa ato? Tanaw mo ninyo, pag ang simbahan nagkahiusa sa panguna-huna, pareho tag pananawon, pareho tag una-huna, usugod sa dili, pareho ang daglan sa ato ang pagkinabuhi. Amen ba? Amen? Kasi whether we like it or not, no? Ang atong kinabuhi driven by our mind man. Gidrive ba ta sa panguna-huna? Tama ba? Di ba? Balik-balik na lang nga panultihon. What is what you will become. Ano ito sa reality? Pasabot, kung ang matago sa kanato, pareho tag-una-huna, no? Magsima nga itong una-huna, kung ulsa nga ako ang ginahuna-huna, mao po ang inyong una-huna, ulsa nga ako ang gustong abuton, gustong buhaton, mao po na imong gustong abuton, o mao po itong gustong buhaton. Nga naman, we are the same mind. Pero tanaw ninyo, pag iba kita una-huna, iba-iba po ta. Magkaiba-iba po ta. Amen? Muna, matingala mo sa simbahan, no? In my past nga ministry na ko, no? Nadyo mga simbahan nga ako ang natungtungan ba? Kadiyot rapod noon. No, natungtungan ako ba nga? Sus, nagod ko nga, pulyaga ba po itong simbahan na? Sa tinood lang. Nga naman, grabe mga membro, no? Kung dito ko one time sa Kapalong, so yung mga membro, mga dato, kung dito mga membro sa Kapalong, no? Kay mga grower sa kanang saging, sa itong ganyan kanang diyan ka na sa Diko. Mga Tadiko. Ano sila ka na mga grower sila sa mga lapagig, mga sabingan lagi. Sus. Pero, no? Mga dato ha. Pero ang pastor dito, mag-bike ra. Dubay. Ubay mo study, mag-bike. Sus, wantay, ubag ko sa pastor dito nag-bike. Sus, ibiyaan lang ko niya. Kaya naman ko yung Bible study lang. Dahil ka nalagunan sa sakuha. Sus, nawala na ako sa sagingan. Lisura magawas sa sagingan. Ay, kala ka sagingan? Lisod din magawas. Tinoon ba, nagamita ng pasa na makuha na. Na napitigit kita pa dyan. Kaya ang mga balay, nasusunod sa sagingan. Tapos, dito sa area na to, wala kang balay, ulo lang ang balay, sa mga membro. Kaya sarili na, pero paggawasin mo, at agbo kagawas. O saan po, nakita na ko dito, ano, grabe. Lambo kayo ang simbahan. Pero dili nila basta-basta masabtan ang gustong buhaton sa pastor dito. Nga naman, iba-iba, no? Lisod kayo ang lisod kayo ang pagdilgay mo magkaregunahuna gani. Naadyoy mo ano ba kanang mo atrakan pastor. No, tinuod naman, no? Dito, grabe ba? Ano yung pastor dito? Kaya na kayo ko, ang talo no, may tamo sa buha, no? Someday mag-ministry ko. Na naman, pangit yung kita na, no? Lambo kayo mga membro dito, sus, ingnan lagi kang naghahatag sa simbahan. Tithing, offering, takbo kayo. Pero, pagdating sa pastor, iba ang ilahang mindsetting pagdating sa pastor. So, for the story short, so on, ang simbahan dito is tagnan. Dakong church building. Dato mga membro. Pero, dili man nagkahiusa sa panguna-una, wala dyan pa ng pastor dito. Karon, balita na ako, nanapos na yung bagong pastor. Nag-hire na po. One time, nag-inform na sa mga pastor, pwede ka mag-ministry dito. Kasi, dugay-dugay ko sa Kapalong eh. College ko, parang wala, dili ko. Dil ko, musunod ka mag-pastor diyan. Basta, musunod mo sa kuha. Pag di mo musunod sa kuha, kita mag-pastor na musunod sa inyo. Tinood na ba? Kaya dili mo lang po ang simbahan ng iso, nato nga dili ta magkakarigo na una. Amen? Una, ang ako rason sa ilo, diyan sila ha, dili man membro ang gidihugan sa pastor, dili man membro ang gidihugan sa Ginoo sa simbahan. Pastor may gidihugan sa Ginoo. Tama? Kung tanggaw ng mga pastor, mas labaw ko sa pastor, magpastor ka. Tama? No? Ano ka sa mga pastor? No. Pastor ka. Ay para pareho
taguna-una, pareho ta ginabuhat. Amen? So, igsoon, sa simbahan, no, dapat pareho taguna-una. Ano man, pag dili na magkapareho-una, dili po makasabot sa kuha, nga ginabuhat ako ni. Amen? Pero kung pareho taguna-una, no, mo go to the flow mo sa ginabuhat ako. Amen ba? Tignan igsoon, ang unity, dili lang na siya sa paghawak kamay ra. Kundi dapat nagkahiusa ta kung paunsa ta magunahon para sa mga kunda sa simbahan. Amen ba? Take note, no? Importante ka no? Dapat we have the same mind. No? The same mind. Ay para mag-gets na to ba? Amen. Sometimes, pag dili na pa rin panguna-una, dili na ka-gets. Ano ginabuhat pa rin sa pastor, no? Pero kailangan may buhato sa simbahan, no? Ano man? We have no the same mind, gubot ang simbahan. So dapat magkahiusan ka sa panguna-una. Pangalawa, magbuklod kayo sa isang pag-ibig. No? Magkapareho mo tao, di na tao na sa gugma. Ikso, hindi pwede yung pastor na may gugma simbahan. Ang simbahan mo gugma. Dapat may gugma po sa pastor. Hindi nila po, isa rin may gugma sa matag usa. Dapat ang matag usa magigugma ay. Amen ba? No, tignan iksoon. Isa na siya ka importanteng bagay, no? Di ba? Bunog na kata ng Corinthians ba? Chapter 13. Tama? No, verse 1 to 3 niya. May kumuslanan, ang gugma, makasulti pa kag pinulungan sa anghel, no? Maka-interpret pa kag Biblia, pag way gugma, way pulos ang tanan. Ihatag pa nimo imong kinabuhi, tanan i-offer pa nimo ang tanan diha. Pag way gugma, way pulos ang tanan. Amen? Igsuon, no? Importante ang gugma. Dapat sa gugma pala nagkahiusa na ta. Kaya kung lahi ang imong gugma, kung lahi pa na mong gihigugma, magbulag yun ta. Tama ba? No, ano man, alam ninyo, pag ang simbahan, ang matang usap, ikaw karon ka nagalingkod diha. Pag dili nimo mabati ang gugma sa church, dili mabati nimo ang gugma sa imong tupad ron, lisod kayo magpabilin ng simbahan. Tama? No? Dili, no. Walay excitement, walay motivation. Ano mo balik mo ko na church? For what reason? Di ba? Aside sa imong love kay Lord, lahi na niya po ng naadyo kay intimacy sa sunod sa simbahan. As a body of Christ, dapat makitaan dito ko sa ang pagkipaghiusa sa gugma nato sa matang usa. Amen? Igsoon, no? Gugma lang yung nagbuklod sa tuwa. Moto mo na? Na-connect na sa matang usa because of the love. Isa na nga love. No? Munang love ni Christ. Munang katungtay nga isa na nga nakabenepisyo sa gugma sa Ginoo. No? Gitapok na po niya sa simbahan as a body of Christ. Para unsa, padayon nga magmanifesto ang gugma sa Dios sa matang usa. Amen? Hangtod nga dili na siya magmanifest sa ato way lami ang pagkinabuhi Kristohanon. Wa mo na ka-notice daghang Kristohanon nga stricto kayo. No, stricto, suplado. Nakatry mo na? O nakatry mo ka ng silingan nga Kristohanon mo pero basking isa ka puksik nga daw sa kamunggan mga tag. Nakatry mo na? Nakatry ko na one time. Tapos dito na ako nabalaan na Kristohanon din sila. No? Kay may baka nga nakabuhi sa pigasilingan. Nagkao dito og kanang sagbot sa ilahang kilit dragon. Titig sukuhan niya kay gibuhi anong baka, grabe yaw-yaw. Pero in the very first place, wala po ba nakadamage sila? Nana ba? Tapos click ko na notes, makutana mo sa kasimbahan. Dili lang ako ito iingon, alliance na siya daw. Tinuod na siya ba? No? Hindi makinana ba? No? Pero, yun nga, ang inasabi ko, baka, yun nga, Kristohanon, baka, nominal Christian na dyan siya. Kasi makita niyo mo, lahi man ang committed Christian. Amen? Mga committed Christian, very sensitive na pagdating sa word. Ang committed Christian, very sensitive na in terms of relationship. Ang committed Christian, very sensitive na sa ibang tao. Amen? No? Makipag-ano dyan ba? Makipag-relasyon dyan. Pero na dyan yung mga tao nga wa dyan. No? Kaya so, no? Praying nga. Dili para sa gugma, no?
dapat magkayuusan na diri. Amen? No? Kaya kung wala tayong pagkipaghiusan sa gugma, kung sabihin mo, gugmo. No? Wala may gugma na lang. No? Ikot. Pangatlo, magkaisa kayo sa puso't diwa. No? Puso't diwa. Igsoon. As a church, must be committed to unity. Now, in fact, 10 times in this one book of Philippians, it says, be like-minded. No? Sa the book of Philippians, 10 times sigisulti ni Paul. No? Be like-minded. Kanang masama ta sa panguna-huna ni Kristo. That means, ang ibig sabihin na unified. No? Pakipaghiusa. Sabi niya sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. No? Tignan Dixon, he's emphasizing just how important it is for us as church to be unified of the same mind. Bakit? Sabi sa awit, nasa Tagalog version, yun na, chapter 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid na nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Okay gandang pagmasdan. Sa mga version na rin, okay gandang pagmasdan ang magkakapatid na nagkakaisa. So, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Tignan Dixon. No? Muna gusto ka rin ni Lord sa tuwa nga. Di ang parandaan, makita dapat nato nga, ang unity, ma-form sa ito uniformity. Dapat magkapareho dyan ta. No? Pusot diwa, pag-ibig, no? At the same time, no? Add-on lang ani, asa man yun dapat magkapareho ang simbahan. Simbation, no? Pananawon diya sa simbahan. Dapat isa tag pananawon. Submission, isa ta dapat ugulahaton sa simbahan. Dapat diya palang daan na ka-uniform na taniha. Amen? Asa pa ta dapat magkapareho? Same strategy, same ministry, same po sa usa, pag kinabuhi Kristohanon. Amen? Karang pagtanaw si mo ba, no? Huwag yung kinabuhi ka, ginatanaw ka sa ubang tao, mayon sila, ay, si DMC na. Diba? Ano makita ba? Dili nga, ay, siguro ba si Alliance, diba? Baptist? Pentecostal. Diba? Di ba na mga inana, no? Gina-identify tanga naman na mas sila makitaan sa bawat simbahan. Amen ba? Karon napangutanan ako kung tanawon kaya ang imong kinabuhi karon, are you identified that you are CDMC? No, mahingo ka sila nga, CDMC yun ay klaro yun kayo. Maklaro yun kayo paso CDMC yun na. O saan itong CDMC na ito ganit? O saan ganitong C ganit sa CDMC? Dapat makita na usa? Usa to? Wala naman kami ano pa. Di ba natagyan talaga ito kasi DMC Life? O sa makita sa C? No, dapat makita usa? Church Life. Ang church life, di mo ba? Dapat makitaan ka niya. No? Dapat klaro yung church life. Tama? Pero kung minimal Christian lang ka, or kining nga nominal Christian, it's okay. Pero hoping and pray, no? As a CDMC isuan, no? Ako ano ba? Kanang advocate yun ako ni. Na dapat pag CDMC ka, dapat makita ka sa church life. Makita dapat sa imong kinabuhi ang pagpangalagad sa Diyos. Diba ba? O sa tong D, ang devotional life. Makita nyo na atong intimacy ba? No? Paano ito nag-go deeper na sa word? Diba ba? No, personal man nato ng kanang intimacy sa Ginoo. Nagadibo pa ba ang matang usa? Ay, dili na kasi DMC, pagkakadibo. Igsoon, no? Dapat tatay, devotional life. O sa sunod, CDM. O sa M?
Dapat na message life. Ang ibig sabihin, no? Dapat makitaan nyo ka nga ikaw sa buhing saksi sa Diyos. Ama, naadyo yung application ng kinabuhi. Hindi pwede nga ginag-claim na nato na Kristohanon ta. Pero di makita sa itong pagkinabuhi ang atong pagkakristohanon. Ha? Dapat tayo mensahe atong kinabuhi. Makita ang mensahe sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen ba? Alas, ang CDMC, ang cell life na to. Muna nga ito ang sa ang atong discipleship ng kinabuhat, ang ministry na to. No? Dapat maging involved na sa buluhaton sa Ginoong Isuhan. Amen ba? No? So diya pala na, kung ginabuhat na ito diyan, no? Kung sukutil sa nila Isuhan. Parang kinasulti na ko sa inyo nga, dapat identify nga sa DMC, kasi dili tanang simbahan nagabuhat ang ginana. A lot of Christians, kung sila? Kung sila? Nominal Christian ra. Way pakialam sa sulod simbahan. Way pakialam sa buhaton sa simbahan. Way pakialam kung sila itabo sa simbahan. Basta na ako na pag Sunday, mamina ko pulo sa Ginoo mo, say amen, hallelujah, praise the Lord ko. That's all. Uli. Next Sunday na po, kita-kita na po. No? Dili mo join ang bulahaton, mo join sa mga outing ra. Meron yung nana ba? Igsuon. So, take note, no? Dapat, di palandaan, dapat ma-identify nito, dapat uniform na ta diya. Uniform na ta ba nga? Kung sila ba namutanaw sa itong kinabuhi, you are identified that you are CDMC. Amen. Pero ba, dili din pareho ang simbahan ng Igsuon. Amen ba? No, dili din pareho ang simbahan. No, naadyo'y mga marka ang simbahan o sa ginabuhat sa simbahan na maupunay timaan kung unsa po kang klase ng simbahan. Amen ba? No? Igsuon, dapat maging klaro sa tuwa niya. Dapat niya na magkayusa. So remember, unity forms uniformity. Dapat pareho na niya. Pareho tag pagkinabuhi, pareho tag pagsunod, pareho tag unahuna, pagkikugmaay, no? Pusod diwa, dapat pareho na niya. Nga naman, kaya ulit na magpareho niya, lahit na igsuon, dilit mabuo ang unity na ito. Amen ba? There's no unified happen sa sunod sa simbahan. Pangalawa, unity forms humility. Remember, in these two verses, he give us 4 attitudes. Now, 4 attitudes, no? Dalawa ka dos o dalawa ka dons. No? Mga dos and dons. Ato. Dalawa that will help us make and keep the kind of unity we need. Number 1, tanaw nyo to. Don't do things from selfishness or empty concern. Ano nyo? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagkahangad ninyong maging tanyag. Muli mga don. Mga dili angay dapat buhatan na to. Gano'n man, unity forms humility. Dapat makitaan nyo nagsama nyo sa nagpaubos. Diba ba? No? Pangalawa, Osay dos ani. To regard one another as more important than yourself. Sa halin bilang tanda ng pagpakumbaba, ito rin ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. No? Pangatlo, don't merely look out for your own personal interest. No? Muli sa verse 4, bini siya. Kaysa Tagalog, baliktad. No? Ingon niya. At hindi lamang ang sa inyong sarili. Pangapat, do look out also for the interest of others. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. So, take to Dixon. Yun niya, these attitudes are vital to keep our unity and the mission of the church going strong. Pamusukag vital, pinaka-importante sa kanan. Pinakamahalaga sa lahat. Dixon. Para unsa? To keep our
unity and the mission of the church going strong. Amen ba? So, tignan ligsuan, kung imo tanaw karon diri, dapat makitaan no nga dili mara makita ang simbahan, no, ang pagkipag-iusa diha, no, sa unahuna, sa puso't diwa, sa pagkinabuhi. Remember, dagang may Kristohanon, pagkalisod yung paubos. Dagang may Kristohanon ba nga, with regards of humility, dili makita ang humility. Tandaan ninyo, ang unity mo form siya ang humility dapat. Amen ba? Muli dapat ang mupurma sa tuwan. Amen? No? Nga naman, o sa importante nyo ay suwan. Tungkol kay, kini nga butang, mao kini nga mutapang ni sa tuwa, sa paglibab sa tuwa, balikan natin Biblia, ang nagapaubos, kinapataas mo dyan sa Diyos. Amen ba? No? So, ang ibig sabihin, kung tinood yung taga nagkahiusa, dapat, o sa daw, consider others better than yourself. And that is the meaning of humility. What's ang meaning sa humility? Consider others better than yourself. Amen? No? Like sa simbahan. Pastor, paano ba diha ma-apply ang humility sa simbahan? Anong isipan nga mas hawd kasi imong tupad? Isipon nimo nga mas hawd ang imong tupad sa imo. Anong isipan nga mas hawd ka sa uban? Or mas kuyaw ka sa uban? Or mas talented ka sa uban? Or mas gifted ka sa uban? Or mas ginagamit ka sa Ginoo kaysa uban? Consider others better than yourself. Sometimes, muna problema sa simbahan. No? Isa ka, dako nga problema po sa church, kining, nganong mabungkag ang unity, tungod kay wala na aplikar ang humility. Tama ba? No? Try mo gano'n sa simbahan, pag wala gani pagpaubos, no, puro tanang taas, igsuan, musukod ka sa dili, bungkag ang pagipag-iusa niya. Muna mo bungkag, muna mo guba sa relasyon na to, muna mo guba sa itong pagigugmay, muna mo guba sa itong pagsunod sa Ginoo, muna mo guba sa itong intimacy na Ginoo. Kanang sa without humility. So, karon dapat natindihan mo nga, no, being a church, being a body of Christ, be united. To form humility. Amen ba? No? So, isa sa kabutang igsuon, para makitaan na ba, na bilang Kristohanon, this is a vital na siya, para magiging going strong ang atong relasyon sa matag usa, going strong ang atong pakipag-usap, at the same time maging going strong ang atong ministry ang ginabuhat na to. Ngano man, without humility, musugot kay sa dili, bungkag ang unity na to. O muna nakabungkag sa simbahan, muna makabungkag sa bawat relasyon na to. Amen ba? No? So, unya, nako'y video clip yung pakita sa inyo, the power and the strength of unity. No? Of how they consider others better than themselves. Alang, dili lang nila ginakonsidera, ay nakagalingon permittive, dili ang uban yun lagi, no, ginakonsidera nila. So, tignan din sa muin ko, Paul says here, in Philippians chapter 2, this is essential for you as a church as you move forward, that you stand together unified in God's mission. You know, there are things that are nice to have as a church na nindot kayo sa simbahan, na bilang isa ka simbahan. It's nice to have a new building, tama? Tama ba? Pero kung wala kami paghihiusa, walang pulos ang bagong simbahan. Tama ba? But the truth is, you don't have to have a new building to be a successful church. Di mo kailangan daw na magkaroon o bagong church building para makaingon ka na successful ang simbahan.
It's a nice to have a lot of money. Di ba, nindot kayo, pagdagat ang kwarta. Ganun man. Pwede ka makatabang sa ministry. Pwede ka maka-contribute sa imuhang money for the church. Or sa mga pwede na ito nga matabangan sa sulusimbahan. But remember, now the truth is, you don't have to have money to be a great church. Di ito kinanglanday nga, yung ako gani, di ito kinanglanday nga, kinalan mo dato ang tanan para makaingon dyan nga, na dyan tayo kuyaw, o dako masimbahan. Kapag mo si kinanglan na dyan dato? Igsoan? Kapag mo si kinanglan na to? Gusto na ito mahuman na simbahan? Gusto ka magkaroon ng nice building? Gusto ka magkaroon ng great church? Di ba ito kinanglan nyo ka? Sige lang, yan po na kasi ko na mudato dyan ni. Ay, nagyan po mudato na, di yan po na matabang simbahan. Paglisog yung tabang na pobre. Nagamay na mahatag. Karang pangudato, pangadako na yatag. Tinuod na ba? If you trusted a few things, yun ni Lord, I will put in charge of the many things. Kung gamay pa lang ang puta, hindi ka nakahatag sa Ginoo. Ayaw na pag-expect of dako. So, tinuod lang, no? One time, nanganday ko ba, Lord? Lord, pagkatuwa ko, Lord, muhatag yung kuy ka na pulo ni Lord ba? At that time, wala pa ugatag og tayo sa Ginoo, ha? Wala pinita mo. Na-remind ko sa parable of the talents. Pero, napangayo ko, mudato ko sa Ginoo. Pero maglisod ka ni kung hatag 20 pesos yung tithes na ko. Nga naman, 200 kung wala akong income dati. Weekly, 200 ang income. Weekly. Maglisod kung hatag sa 20 pesos. Trabaho ko doon. Na-income na kung dako-dako gamay. May laptop ka na tithing. Lisod mo kung hatag sa kulibo. Lisod mo kung hatag 1.5. Mudato pa kayo ko. Kung karoon palang dawan, di mo na practice na isuman. Sigurado ko pag ulambo ka, di niya pa rin mo na mabuhat. Honest. Kaya, sa tawag mga ginapalam mo sa Ginoo, i-practice ang paghatag ng dating. I-practice ang paghatag o offering sa Ginoo. Ano man, ano ninyo, pag mudato ka, dalit na lang kayo muhatag sa Ginoo naman, na-practice naman yung paghatag. Pero karoon palang daan, bukat kasi mo kasing-kasing muhatag, ayaw na pag-expect og dato kaya dito pa datoon. Kano man, musugot kag sa dili, kung bukat mo hatag og gamay, mas bukat mo hatag og dako. Yes. Ba? Pero na-learn ako. Dili na ta kinahanglan igsuon na mo dato ang simbahan. Ang kinahanglan nato, we must be united. No? We must be unified, be united. We must be one. We must be willing to put aside that selfishness we were all born with and put other people in the church ahead of ourselves. Think that if we're going to succeed in the long run as a church, that is sometimes we must have. Muli kinahanglan nato igsuon. Amen? Gusto ka nga dalang ka lang na masay, magkaiusan na sa punaton sa Ginoo. Gusto ka nga magpaspasan, mahuman ang simbahan nato, magkaiusan na sa needs church, building na to. Gusto ka nga kanang magkahiusan ka diya sa sabi kanang mapalambo na to sulod simbahan, no mga buluhaton na to, mga kanang program sa ginabuhat nato sa simbahan, mga activity na sa simbahan, makipag-cooperate igsuon. Amen? Kaya without cooperation igsuon, walay nindot nga may tabo sa simbahan. Duha, tulo, upat, lima, unong, 10, 20 ka tao, 1,000 ang tao sa simbahan, 20 lang mulihok, kaya po may tabo na. 100 ang tao sa simbahan, 20 lang mulihok, kaya po. Amen? Dali rapag magtinabangay. Hindi mo itong padali rapag magtinabangay. Gusto ka dagang kalag, tinabangay ko dali nyo. Amen? No? Pag tinabangay doon sa ministry, di ba matingala ka, dali radyo kayo kalagwaon. Amen ba? Magtinabangay doon sa finances, di ba? May pupresipahan, tanang nagkakalisod sa finances na karon,
o di na ito na matabangan. Amen ba? Nadali na igsuan. O si Susi, dili nga mo, dapat mo dato ka. O si Susi, dili dapat nga mulambo na ka. Ang Susi dapat magkahiusan ang tanan. Amen ba? Maura yun na. No? Kasi na-learn ako, Jerusalem Church, dili sila dato. Actually, kung balikan natin yung solo, in the beginning of the church, in Acts chapter 2, no, verse 42 to the following verses, dili man yun dato simbahan. Nakaradyo'y mga nawin nga dato, na nga, nagkaroon ng kasing-kasing, ang mutabang po sa simbahan. Amen ba? Nga natugunan ang need sa church. Iksuan. Amen? Nakipag-hiusa, nagtinabangay, diya sa ito. Kaya kung makita ninyo, if there's unity, there is a fulfillment of mission. There is accomplishment sa mission iksuan. Nalilita po sa the book of Acts. Nalilita po, tungkol kay sila nagkahiusa sa sulod sa simbahan, adlaw-adlaw, ginapadalan sa ginog mga kalag ang simbahan. Diba? Tungkol kay sila nagkahiusa na sa finances, walay nagkulang nila. Tungkol kay nagkahiusa na sa sulod sa simbahan, tanang programa nga ginabuhat nila na himong malambuon. Diba ba? Tanang na naikawaton sa church na tugunan. Diba ba? O sa susi, dili na ito mulambo ka, dili na ito tumudato ka. Ang susi igsuon na makipag-iusa ka sa matang usa. Diba ba? No? Unity is teamwork. That's why we do church as a team.